Hello, good morning po sa inyo lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pong topic that we are born to the call of God. Hallelujah! At napag-usapan po natin na tayo po ay tinawag ng Panginoon. Lahat po tayo mga Kristiyano at na may pananampalataya kay Kristo ay tinawag po ng Lord. 'Di ba? Sabi nga po ng Bible, from the foundation ng mundo, kilala na tayo ng Lord, sinet apart na tayo diyan, 'di ba? Pangalawa, set apart, separated tayo, binigay tayo ng consecrate po tayo ng Panginoon, and pangatlo po, to fulfill the purpose of God. So ngayon, dalawang klase pong tawag ang ating pong napapag-usapan na binigay ng Panginoon. Ang unang-una po higit sa lahat ay yung pagkakatawag na lumapit sa Kanya. Because God wants our life to return to Him. The relationship po na nasira because of the sin. Okay, so many are called but few are chosen. Pero kailangan lamang po may magpapahayag po ng magandang balita. At sino po bang ipapadala ng Panginoon? Tayo rin po mga kasama. At wala pong ibang gagamitin na ng Panginoon sa panahon na to dahil nga po, this is the last days na kung saan the Lord will pour out His Spirit upon all flesh. At makikita niyo po even ng mga ibang relihiyon sa Muslim countries, nakakakita na po sila ng mga pangitain, kinakausap na po sila ng Panginoon, na kung saan nakikita po nila na sila po ay dapat lumapit sa Diyos at magkaroon po ng tunay na relasyon sa Diyos. Hallelujah. So, in Romans 10:14, sabi din, how can they shall call him in whom they have not believed, and how shall they believe in him of whom they have not heard, and how shall they hear without a preacher? So, tayo po yung papadala dyan para po marinig ng mga tao sa sanlibutan ang mabuting balita. At ang pangalawa po, pag nag-response ka doon sa call na yon, di ba, ito po yung reality. Ang dami naman po talagang nagpapahayag. But the thing is, kukunti pa rin na naniniwala. Kasi nga, nagiging talamak na po sa panahon natin ngayon ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kagaya po, ginagawa ko ngayon. Hindi lang naman po ako nagbablog po ngayon at marami pong mga vloggers din po dyan na sinishare po ang good news. Pero unfortunately, marami pong hindi nila binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos. At dahil nga po doon, naliligaw pa rin sila, nagpapatuloy pa rin sila sa maling pamumuhay. So in short, ito pong call to come to Jesus Christ, call to a relationship, ay hindi rin nabibigyan ng pansin sa panahon natin ngayon. That's why only those who believe. Kaya nga po in John 3:16, makikita niyo po doon, sino lang po yung nanampalataya ang maliligtas. So yung kakaunting yun, yung po yung few are chosen. Kaya po, many are called, but few are chosen. So, purihin ng Panginoon dahil ikaw na nanonood nito, pinili ka na ng Diyos. Dahil ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, pinili ka na ng Panginoon. Hallelujah. At ang pangalawa po, dahil nga po set na yung standard, tinawag na tayo, may relationship na tayo ngayon kay Lord. Ang pangalawa po, in response to the binasa po natin sa Romans 10:14, the second one is the call to go. Call to go. So, only once we have the response from the first call to salvation, can we respond to the second call to the purpose of God. So, ano ba yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon? Wala naman tayong gagawin sa langit eh. Di ba? Ang gagawin natin sa langit, alam niyo pa kung ano? Simple lang. Magpupuri, magsasamba, at maglilingkod sa Diyos doon sa heaven. Ganun lang kasimple. Pero alam niyo po ba, dito sa lupa, akala natin, sitting pretty lang tayo doon. Hindi po, meron pa rin tayong gagawin. Everything ay may gagawin. Ginawa ang Garden of Eden, may ginagawa pa rin si Eva at si Adan. Everything may gagawin po tayo. Kaya nga tinawag din ng Panginoon, faith without work is dead. So ano po yung gagawin natin? So mag-response po tayo dun sa call. Okay, number one, yung response na magkaroon tayo ng salvation relationship. Pangalawa, ito pong ayaw ng maraming Kristiyano, yung second call. Ano po yung second calling ng Panginoon? Ito po yung to go. Ephesians 1:11-12. Sabi dito, kami nga ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo, ayon sa Kanyang plano. May plano po ang Diyos. Ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kami mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. So pinili tayo para magbigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Bigyan kita ng example. Paano mo mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos? Okay. Yes, pwede kang gumawa ng mabuti, magkakaroon tayo ng kaluwalhatian ng Diyos, kaluwalhatian sa Diyos. Pero alam niyo po ba na ang isa sa pinakamahalaga kung bakit bumaba dito ang Panginoong Hesus para sa kaluwalhatian ng Diyos
ay masunod natin o matapos natin yung ating takbuhin na kung saan pumunta si Jesus dito to seek and to save the lost. Yan. So in short, kung anong ginawa ng Panginoong Hesus bilang isang tao at tayo tagasunod naman ni Jesucristo, ganun din ang ating gagawin. Para magkaroon na mabigyan ng atin ng kaluwalhatian ng Diyos, ay mag-response tayo to the second call na ipahayag ang mabuting balita. So like the first call, the second call is wide and inclusive. This call goes out to all those who have responded to the first call, the many, but likewise, it is only those who responds to the second call, the few. So tingnan niyo po yung big circle. The big circle is, maraming tinawag ang Lord sa buong mundo, billions of people para sa salvation. Konti lang ang tumanggap. Ngayon, sa konting tumanggap na yan, merong second call. Yung second call, halimbawa, sabihin na natin 100 million ang tumanggap kay Kristo. Yung second call, konti lang din ang tatanggap ng second calling. So, kukonti, as in, kaya pala sabi ng Panginoon sa Bible, pray to the Father for the Lord of Harvest to send laborers. Diba? Because kakaunti ang manggagawa doon sa harvest field. So, in short, ang second call ay para tayo mag-response doon sa pag-harvest po. So, few lamang ang tumatanggap din ng second calling. So, who are the actual chosen by God for involvement for His purpose? Will you be the one to those who responds? Ikaw ba yan, kapatid, na magre-respond dun sa second calling ng Panginoon? So, I hope na challenge ka. Diba? Paano ba natin gagawin yun? Simple lang po. Kailangan nyo lamang po talagang lumapit doon, humingi ng tulong sa inyo pong local churches. Diba? So, meron po ako ituturo sa inyo paano po natin gagawin to. Very simple lang po. So, for expression po, every believer has a for expression of ministry. So, this for ministry natin bilang isang Christian. So, pwede nyo pong isulat ito. Number 1, yung ministry mo kay Lord. Ministry mo kay Lord, ikaw yung tagapamagitan. Okay. So, kakusapin mo si Lord, that's why meron tayong tinatawag na devotion or quiet time. At mayroon din tayong katungkulan bilang tagapamagitan. Okay. Ano po yung tagapamagitan? Sabi ng 1 Peter 2:9, you are a chosen people. Tayo po tinawag ng Panginoon. A royal priesthood. Pag sinabing royal priesthood or priest, tayo po yung tagapamagitan. That you may declare the praises of Him who called you. So in short, tayo po ay magpapahayag kung ano yung mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. At sa pagpapahayag pong yan, who knows? Baka po may maniwala sa ating pong sinasabi at tumanggap sila sa ating Panginoon. Amen? So, ganun lang po kasimple. Hindi po kailangan natin lahat pumasok sa Bible school. Simplihan po natin. Your part is to express the praises of Him. Declare the praises of Him. Ano ba yung ginawa sa ni Lord? Meron yan. Okay, number 2. Ministry to ourselves. Okay, sabi ng Psalms 42:11, why are you downcast, O my soul? Pour your hope in God. Put your hope or pour your hope in God. So ano bang sinasabi dito ni King David sa Psalms 42? Minsan tayo mga mananampalataya, nanghihina din po tayo. So that's why sa paglapit natin sa Diyos, i-minister natin yung sarili natin. Palakasin natin yung sarili natin lagi sa presensya ng Diyos. So yan po yung una, declare natin yung praises ng Lord sa paglapit natin sa Panginoon. That is called the devotion and the worship time. At ngayon, palakasin natin lagi yung sarili natin sa presensya ng Panginoon, the outpouring of the Holy Spirit sa ating buhay. Yun yung pangalawa. Pangatlo po, ito naman yung tinatawag nating ministry to the body of Christ. 1 Thessalonians 5:11, encourage one another and build up each other. So bilang isang mga Kristiyano, tayo po ay magpapalakas, hindi nagpapatisuran sa loob ng ating mga iglesia o mga local churches. Nagpapalakasan tayo at binibuild up natin ang isa't isa. So in short, yan po yung ginagawa natin sa pagtawag natin sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. To the Lord, to the body of Christ, to ourselves, and pang-apat po, to the world. Okay. Ano po yung to the world? Sabi ng Mark 16:15, He said to them, go into the world and preach the good news to all creation. Sabi ng 2 Corinthians 4:5, for we do not preach ourselves, but Jesus Christ the Lord, and ourselves as your servant for Jesus' sake. So, we do not preach for ourselves, but Jesus Christ. So, preach the gospel of Jesus Christ to the world.
So yan po yung mga tinalagan ng Panginoon sa atin, ng pagkakatawag niya sa atin. To God, to the body of Christ, to the world, and even to ourselves. I-minister natin ang sarili natin. So every believer is called to be a full-time in the ministry. Lahat po tayo full-time. Kasi hindi pwedeng pang Sunday lang po tayo, hindi pwedeng part-timers tayo. Kailangan tayo maging full-time. Ano po yung ginawa ng Lord sa atin? I-share mo yan. I-express mo yan, kapatid. Okay, sa work mo, sa school mo, sa ibang simbahan, sa simbahan, o saan ka man naroroon, i-share mo si Jesus Christ. Hindi mo kailangan kabisado ang Biblia. I-share mo ano yung testimony mo na tinanggap kay Jesucristo. So the very essence of our ministry, our call, is to minister the redemption power and the life of Christ to other. Ulitin ko po. Our call, our ministry is to minister the redemption power and the life of Christ to others. So I hope meron po tayong natutunan sa pagkakatawag po sa atin ng Panginoon. Kapatid, I challenge you, gawin nyo lamang po yan. Ang ibig sabihin po, testify nyo po. Be a testimony to others. Hindi nyo kailangan magkaroon ng title na preacher. No. Just testify anong ginawa sa inyo ng Lord. I believe when you are continue in your walk sa bilang Kristiyano, marami kang matatanggap kay Lord. Diba? At yun yung isi-share mo lang. So because of the time, tayo po'y mag-pray na. Hallelujah. Father God, bless niyo po ang bawat isa. Tunay nga po, Lord, yung pagkakatawag niyo sa amin. You have set us apart, Lord God, to be holy, to be righteous, to be your son and your daughters. I pray also that you will we will respond, Lord God, doon po sa pagkakatawag niyo sa amin to be Lord God, na maging testimony sa ibang tao, to the world, O God, to other people, Panginoon, to take care, O God, other people for your name, O God. Kaya po, Lord, bless niyo po ang bawat isa. At tunay nga, Panginoon, matanggap po namin, Lord God, ang aming pong mandate at maging consistent kami doon, maging passionate kami, Lord God, sa pagkakatawag niyo po sa amin, O God. In Jesus' name, Lord, amen and amen. So God bless you all. Hallelujah.